Ngayon po ay sinisimulan po natin ang pagdiriwang ng Semana Santa. Sinisimulan po natin yung isang linggong pagunita sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At syempre, sinisimulan po natin ito sa pamamagitan ng pagdiriwang ng linggo ng Palaspas o Palm Sunday. Yung matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, kung saan po siya ay magbabata ng napakaraming hirap at syempre haharap sa kamatayan sa krus para matagumpayan na mailigtas ang tao mula sa kasalanan at kasamaan. At syempre dahil po nagtagumpay si Jesus sa krus, tayo po ay nailigtas sa kasalanan at kamatayan. At yan din po yung dahilan ng ating pong pagdiriwang ngayong araw, no? At pinapakita po natin sa pamamagitan po ng paghawak, no? At syempre pagwagayway ng ating pong mga palaspas. Sige nga po, pakiwagay nga po ulit yung mga palaspas. Ayan, ayan. Iba-ibang klase, ha? Okay. Sige po, okay na po, baba na po. Yung mga hindi po nagtaas ng ng mga palaspas nila kanina, ha? Sige, baba na po, okay yan. Ayan. Pero bakit nga po pala palaspas? Bakit hindi rosas? Bakit hindi na lang panyong puti ang iwinawagayway? Ano po bang meron sa palaspas? Ano po bang meron sa palaspas? Minsan natanong niyo po ba ano bang meron dyan sa palaspas? Bakit yan yung winawagay natin pagka simula ng Holy Week? Well, sa lumang tipan, para po sa mga Israelita, ang pagiging elegante, matibay at simple ng puno ng palma o palm tree ay simbolo po ng mga taong naging tapat sa mga utos at syempre kalooban ng Diyos. Kaya nga po, no, kung mapapansin nyo po, yung ibang mga santo at mga santa, no, sila po ay may hawak pong palaspas. No? Hindi ko alam kung napapansin nyo. Sige nga po, sino po sa tingin nyo yung mga nakita nyo na po mga santo na meron pong hawak na palaspas? Sino? O clue, Pilipino po yung isa. Sino po? O, si San Lorenzo Ruiz, di ba? Kung mapapansin nyo po, di ba? May hawak po siyang palaspas, no? Kasi simbolo po yan ng pagiging tapat, no, ng ating pong mga banal sa kanilang pagsunod sa utos at turo ng Diyos, no? At utos at syempre kalooban ng Diyos. At isa pa po, no? Isa pa, para po sa mga Romano, dahil po wala pong puno ng palma sa Roma o kaya sa Italia, kapag nananalo po yung mga Romans, no, Roman soldiers, no, laban po sa gera, ang madalas po nilang inuuwi bilang simbolo ng kanilang pagkapanalo ay yung mga sanga ng palma o yung mga branches of palm tree. No, yun po yung patunay nila pag umuwi sila, nanalo kami, ito yung patunay. No? In short, no, yung mga palm tree, yung mga palaspas, ay sumisimbolo sa pagkapanalo at pagkawagi. Parang ito po yung trophy, ito po yung medalya ng pagkapanalo. At ngayon, syempre sinasalubong po natin si Jesus sa pamamagitan po ng palaspas. Simbolo ng nalalapit po niyang pagwawagi sa Jerusalem. Pagkapanalo laban sa kasalanan at syempre sa kamatayan. Ngayon, kung ang palaspas ay simbolo ng pagkapanalo at pagkawagi o pagwawagi, ano po ba ang ginagawa sa palaspas? Ano po ba ang dapat gawin kapag ito po ay nabasbasan na? Marami po sa atin dito, no? Talagang bumili ng napakaraming palaspas. No? May ilan po dito talagang bultuhan bumili, no? Hindi ko alam kung saan po nila dadalhin. Ano po ba ang gagawin nyo po dyan pagkatapos? Pagkatapos po nitong simba ngayon, ano po gagawin nyo po dyan? Well, una, dapat po yung mga palaspas naka-display, hindi nakatago. No? Yung mga palaspas po, hindi po dapat nakatago, dapat naka-display po yan. Kung saan nakikita ng tao. Hindi po yan ilalagay sa loob ng cabinet. Hindi rin po yan nilalagay sa likod ng pinto. At higit lalo, hindi po yan nilalagay sa loob ng CR.
No? Hindi po yan nilalagay sa loob ng CR. Minsan nga po, napunta po ako sa isang bahay, nagulat ako, ba't may palaspas dito? Hindi po yan albatros, no? Hindi po yan air freshener. Kahit anong gawin niyo po dyan, hindi babango yung CR. Dapat po yung mga palaspas ay nakikita ng mga tao. Pangalawa, kung ito po ay dapat na nakadisplay, saan po ba dapat ito madalas o pwedeng ilagay? Well, pwede po itong ilagay sa altar sa ating bahay. No, altar sa ating bahay. O kaya naman po, pwede rin po itong ilagay sa pintuan o bintana ng ating mga bahay. Pero syempre po, no, inilalagay natin ito sa pintuan o sa bintana ng ating mga bahay, hindi po para magtawag ng swerte, ano? Kasi may iba po, nilalagay daw nila sa pintuan ng bahay para daw makatawag ng swerte. Hindi po ha. Paalaala po, kahit isang dosena po ng palaspas ang isabit nyo po sa pintuan o kaya ilagay nyo po sa bintana, hindi po yan makakatawag ng swerte. Hindi po yan makakatawag ng swerte. Bagkus, inilalagay po natin yan sa mga pintuan o bintana ng ating bahay para pagpapakita na tayo po ay isang Katoliko at kabahagi ng pagkapanalo ni Kristo. Kaya kung mapapansin nyo po, no, doon sa mga bahay, pag may nakasabit na pong palaspas, alam nyo po na Katoliko yung nakatira doon sa loob ng bahay. No, Katoliko yung nakatira doon sa loob ng bahay. Okay? Pangatlo, ang palaspas ay hindi po ginagamit sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Tulad po ng mga pampaalis ng maligno o mga masasamang spirito. Hindi po ito anting-anting. Huwag nyo pong gagamitin yung pamalo sa kung saan-saan. No? Kahit anong best nyo pong ipampalo po yan sa kung sino mang sinasaniban, hindi po aalis yung sinasaniban. No? Hindi po yan pampaalis ng maligno o masasamang spirito. Pang-apat, dahil ito po ay nabasbasan na, kapag ito po ay tuyo na, kasi sigurado po yan, pagkatapos po ng isang taon, matutuyo rin po yan. Pagkatapos po niyang matuyo, o maging tuyo, hindi po dapat ito itinatapon sa basurahan. Tandaan niyo po, iyan ay nabasbasan. Anumang nabasbasan, hindi itinatapon sa basurahan. Okay? Bagkus, yung mga luma pong palaspas, dinadala po sa simbahan bago po ang Ash Wednesday. Kung maalala nyo po, yung Ash Wednesday, no, nag-a-announce po madalas, dalhin yung lumang palaspas. Kasi yung mga lumang palaspas po, yung susunugin, para magkaroon po tayo ng abo para po sa Ash Wednesday. Ano, halimbawa po, no, nitong mga lumang palaspas po natin nung nakaraang taon, saan nyo po ngayon inilagay? Yung mga luma po nating palaspas nung nakaraang taon, saan nyo po ngayon yan nilagay? May nagtapon po ba sa basurahan? Panglima, kapag ito po ay nabasbasan na, hopefully po, sana hindi po natin inilalagay o inilalapag kung saan-saan. Sana po sa lugar na hindi po natatapakan o hindi narurumihan. Dahil nga po ito ay simbolo ng ating pagkapanalo at ito po ay nabasbasan hanggat maaari po sana ito ay nasa tamang lalagyan, nasa maayos na patungan. Pang-anim, kung wala pong sanga ng palma, ano pong pwedeng gamiting pamalit? Kung halimbawa po naubusan po ng palaspas at kailangan nyo po ng palaspas, kahit ano pong sanga ng halaman, maaari pong gamitin bilang palaspas. Pang-pito, ito mahalaga po ito, no? Mahalaga po ito. Sa araw ng palaspas, okay lang ba na magpabasbas ng palaspas pero hindi magsisimba? Yan, marami pong gumagawa nito, no? Marami pong gumagawa nito. Yung mga tipo bang magpapabasbas lang ng palaspas pero hindi magsisimba. O kaya naman yung ginagawa ng iba, magsisimba lang ngayong araw kasi magpapabasbas ng palaspas. Pero next week, sa mga susunod na linggo, hindi nyo na makikita magsisimba. Paalaala po, no? Paalaala. Yung palaspas po, hindi po yan kayo dadalhin sa langit.
Pero yung pagsisimba po ninyo tuwing linggo, yan ang posibleng magdala sa inyo sa langit. Yan ang posibleng magdala sa inyo sa langit. Kasi may iba po, no, nakakalungkot, may iba po mga tao, no, magpapabasbas po ng palaspas, pero hindi na po makikita sa mga susunod na linggo. No, hindi nyo na po makikita sa mga susunod na linggo. Bakit kaya? No? Mas mahalaga po ang pagsisimba kaysa palaspas. Mga kapatid, ang palaspas ay simbolo ng tagumpay. Ito sana ay magpaalala sa atin ng tagumpay ni Kristo sa kasalanan, kasamaan at kamatayan. At tawa, ito rin po yung magpaalala sa atin na tumanaw ng pasasalamat para sa ating pong kinamit na kaligtasan. Amen.